Matapos ang maghapong trabaho sa mall kung saan sekretarya si Myla ng asawa ng matalik niyang kaibigan. Busangot na busangot ang mukha ng dalaga dahil buong maghapon siyang pinahihirapan ni Craig na siyang humalili sa pwesto ni Lexus. Umalis kasi ang boss niya dahil kinakailangan to sa Canada kung saan naroroon ang kauna-unahang mall na itinayo nito. Manong, pahatid nga po sa metro. Doon niyo po ako ibaba sa San Lorenzo Village. Anya sa taxi driver na binook niya nang makapasok sa loob ng sasakyan. Pagkasandal niya sa upuan ng backseat ay doon niya nadama ang labis na pagod. Ngalay na ngalay ang paa niya dahil sa wala na halos siyang pahinga. Paruot pa rito ang ginagawa niya sa maghapon. Naranasan niya lang maupo nang kumain lamang siya ng pananghalian. Lecheng lalaking yun, tagang pinapahirapan ako eh. Bubulong-bulong niyang sambit. Napabuntong hininga siya. Hinilot-hilot niya pa ang sentido pati na ang buto sa pagitan ng kanyang mga mata. Bago kalkalin ang bag, kinuha niya rin ang cellphone at nagpadala ng mensahe sa kaibigan. Sinabi niyang tutuloy siya sa bahay nito. Gusto niyang masilayan ang kambal na anak nila Claire at Lexus. Ang kambal kasi ang stress reliever niya. Maglalabas na rin siya ng sama ng loob sa kaibigan dahil hindi siya sanay na sinasarili ang mga bagay-bagay na nakakapagpasira sa araw niya. Matapos niyang maipadalang mensaheng yon, ay ibinalik niya na ang cellphone sa bag, tsaka niya mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Miss, nandito na po tayo. Imporma sa kanya ng driver. Doon lamang siya nagmulat ng kanyang mga mata. Dumukot siya ng pera sa wallet at tsaka yun iniabot sa taxi driver. Salamat po Manong. Anya rito at tsaka siya bumaba ng sasakyan. Magandang hapon sa iyo Kuya Guard. Dadalawin ko lang yung kaibigan ko. Tipid ang ngiting bati niya sa mabait na gwardiya ng village. Magandang hapon din naman sa iyo Ma'am Ganda. Gusto niyo hubang tawagan ko si Ma'am Claire para ipaalam na nandito na po kayo? Tanong niya rito na kaagad nitong inilingan. Hindi na kailangan kuya dahil nagsabi naman ako sa kanya. Ani't pumihit na nang tumanguna ang gwardya. Nang marating niya ang mansyon ay bumati kagad siya sa mga kasambahay. Tinanong niya sa mayordoma kung nasan ang kaibigan ng abalahin niya ito sa kusina. Nasa silid na nila, puntahan mo na lang iha. Sagot nito. Tumango siya at pinuntahan na ang silid ng kaibigang 5 buwan na ring nakapagsilang ng kambal na babae. Bukas naman ang kwarto kaya't hindi na siya nag-abala pang kumatok. Nadatnan niya ang kaibigang nagbe-breastfeed sa isa nitong anak na pipikit-pikit na habang ang isa'y mahimbing nang natutulog. Naramdaman nito ang presensya niya kaya't tumango siya rito nang magtaas to ng tingin sa kanya. Ano't nakasimangot ka? Hindi ba sabi mo in love ka na? Bakit parang hindi naman? Tanong ni Claire sa kaibigang kadarating lamang. Huli niya nang nabasa ang mensahe nito dahil busy siya kanina. Lumapit muna si Myla sa kaibigang pinapatulog ang isa sa kambal bago niya dito sabihin ang nagpapasira sa araw niya. Yung kaibigan kasi ng asawa mo panay ang utos sa akin. Paruot pa ritong pagbibigay ng utos. Akala niya yata sa akin robot. Gigil niya ang kwento tsaka siya naupo sa gilid ng kama. Ha? Bakit naman? Tsaka diba natural lang naman nabigyan kanya ng utos? Dahil siya yung pansamantala mong boss, habang wala pa yung asawa ko. Takang saad ni Claire. Napatulog na rin ito ang anak na si Leticia. Kaya tumayo na siya tumarap sa kaibigang tila bapasan ng mundo. Oo, nandun na ako. Pero kasi Claire ayokong nakikitang pagmumukha ng antipate kong Craig na yon. Kakabwisit siya. Sinisira niya lagi yung araw ko. Biruin mo ba namang matapos ibigay sa kanyang papeles na pinapabigay ng asawa mo, inutusan akong bumili ng kape sa labas. Tapos nung nabili ko na, ang sabi juice na lang. Tapos nung natimpla ko na yung juice niya, ayaw niya na. At gusto tubig na lang. At nung pinalitan ko ng tubig, ang sabi hindi na raw siya nauuhaw. Kaya itapon ko na lang daw. Abay hindi ako santa, friend. Para hindi maubusan ng pasensya. Sira ulo din yata yung lalaking yun eh. Sira pa man din yung elevator. Kaya ang ending, ayun. Tagaktakang pawis ko, be. Nangangamoy suka na nga ako eh. Piste. At hindi lang yun ante ko ah. Sinabi niyang amoy pawis ko na daw. Kaya pwede na akong umalis. O diba? Napakasira ulo. Di man lang marunong mag-thank you. Ewan ko ba kung papaano kung nagustuhan yun nung unang kita ko sa kanya. Siguro attraction lang nadama ko nun.
At nang malaman ko ng tunay niyang ugali, nawala na lang ng parang bula yung nadarama kong attraction sa kanya. Napalitan ng pagkasura. Iritable niyang pagkukwento sa kaibigang pigil ang ngiti. Nako be, sinasabi ko sa'yo itawa mo na yan at baka kung saan pa yan sumingaw. Mataray niya pang saad kaya't hindi na ni Claire napigilang matawa ng mahina. O sige, tawa pa. Piloso pa niya pang sabi. Sorry naman Myla, kasi naman nung nagtatrabaho pa ako bilang PA ng asawa ko, kilig na kilig ka pa sa kanya. Sinabi mo pang ang ipupusta mong kaban mo sa kanya kung sakaling mali ka ng hinala sa nararamdaman namin ni Lexus noon. Tapos ngayon, para bang sukang-suka ka na sa kanya. Ano yun? Mainit kaya iniluwa. Hindi ni Claire mapigilang matawa sa kaibigan. Ngayon lamang kasi ito nainis ng gusto sa isang lalaki. Bagay na hindi naman dito noon nangyayari. Wala tong pakialam sa ibang tao. Ay, ewan ko. Nagsisisi talaga akong nagustuhan kong antipatikong yun. Hindi naman siya gwapo. Amoy putok nga ang lalaking yun eh. Tsaka yung muscles niya, puro hangin lang naman ang laman nun. Ang tsaka niya, mukha siyang puwet ng manok. Panlalait niya kahit alam niya naman sa sariling taliwas yun sa panlabas na anyo ng lalaki. Nasasabi niya lamang ang mga panlalait na yon dahil naiinis siya. Ano ba kasing dahilan at parang sobra naman yata ang galit mo sa kanya? Isang tabi mo muna yung mga utos na ibinibigay niya sa'yo dahil alam kong may mas malalim pang dahilan kaya mo siya biglang inayawan. Sumeryoso na si Claire dahil mukhang naiinis na talaga ng sobrang matalik niyang kaibigan. Nung una, syempre, kung todo pa cute pa ang persona. Kasi nga diba, nasapol ng pana ni Cupido ang pihikan kong puso. Abay kaso sinabihan akong may singaw daw ba ako? Hindi lang yun ang sinabi niya matapos ang first meeting namin be. Harap-harapan niya pang sinabi na pangit ako. Wag daw akong pabebe. Dahil hindi daw yun uubra sa kanya. Hindi daw ako pasok sa standards niya. Kaya wag daw akong magpapapansin. Well, aminado naman akong sobra akong naging pabebe at panay ang papansin sa kanya. Pero girl, naging gentleman naman sana siya sa pagsasabi na hindi niya ako type. Dahil hindi ko naman ugaling isiksik ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Hinawi niya ang buhok at saka huminga-hinga dahil naubusan siya ng hangin sa pagkahaba-haba ng litanya. Hay, sa real talk lang beha, paasa siya. Pangiti-ngitit pakindat-kindat pa siya sa akin noon. Sabi niya pa, I'm beautiful nung first encounter namin. Tapos manlalait lang din pala. Napakasira ulo. Nahurt ako ante kaya hinugot at binali ko na yung pana ni Cupido na bumaon sa puso ko. Leche siya? Anong feeling niya? Siya lang ang lalaki sa mundo? Na siya lang ang pwede kong magustuhan? Assuming siyang masyado kung iniisip niya yon. Tapos ngayong deadman na siya sa akin, panay naman ang papansin. Puro kuno utos, pero nagpapapansin lang din naman. Leche, nakahagard na ako eh. Gigil niya pang kwento. Tinapik naman ni Claire ng marahan ang braso niya. Misunderstanding lang sigurong nangyari. Huwag mo nang palakahin nang hindi ka na mahagard pa, okay? Ganito na lang, magpapahanda na lang ako ng paborito mong pagkain nang mawala na yung init ng ulo mo. So ano? Okay na ba yung pampawala ng stress mo? Ngiting tanong ni Claire sa kanya. Nag-isip naman kunyari si Myla kalaunan ay sumang-ayon din. Basta sa pagkain ay hindi siya tumatanggi, lalo't libre pa. Pagod siya. At kapag ganitong pagod siya ay tinatamad na siyang maghanda ng sarili niyang hapunan. Napangiti si Claire dahil ang daling maglaho ng inis ng kaibigan dahil sa suhol na pagkain. Inilipat na lang muna nilang kambal sa crib ng mga ito bago sila tuluyang bumaba. Uy, may bilo-bilo. My goodness, namiss kong kumain ito ah. Salamat friend, the best ka talaga. Halos lumuwa ng mata niya nang makitang maraming pagkain sa hapag. Lahat ng paborito niyang pagkain ay nakahain. Nilingon niya ang kaibigan na ngayon ay meron ng hawak na maliit na cake at sa ibabaw nun ay merong kandilang nasindihan na. Happy birthday, Myla! Bati nito sa kanya. Otomatikong tumulo ang luha sa mga mata niya dahil naalala nito ang espesyal na araw niya.
habang siya'y nakaligtaan dahil sa labis na inis sa binatang kaibigan ng boss niya. Bruha ka! Pinapaiyak mo ko! Naiiyak man ngunit nakapaskil naman sa labi niyang matamis na ngiti. Surprise! One of my sweetest and prettiest best friend. Mag-wish ka na muna bago mo hipan ng kandila. Ngiting saad nito tsaka sa kanya ipinantay ang hawak na chocolate cake na isa rin sa mga paborito niya. Salamat, Claire. Sinserong pasasalamat niyang tinanguan ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata tsaka pinagdaop ang palad. Tahimik niyang hiniling ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya bago niya iminulat ang mata at hipan ng kandila. 26 na ako pero ito yung bulaklak pa rin. Biro niya. Sira ka talaga. Natawa na lamang si Claire. Tayo lang ang magse-celebrate kasi hindi daw makakarating si Susana. Si Lexus naman sa susunod na araw pang makakauwi dahil may asikasuhin pa raw sa mall nila dun sa Canada. Paliwanag nito paggawain nila pag sa mesa ang cake na hawak. Hindi ko lang alam dun sa isa nating kaibigan kung okay ba siya o ano. Napatawad naman na natin siya pero ilag at ayaw pa rin tayong harapin. Kuryosong bulalas ni Myla nang maupo sila. Sinenyasan naman ni Claire ang mga katulong na sumabay na sa kanila. Bagay na hindi naman tinanggihan ng mga nagsisilbi sa pamilyang Montemayor. Marahil hindi pa rin siya handa, Myla. Sa ngayon hayaan na lang muna natin. Pasasaan ba't nakakasama rin naman natin ang isa pa nating kaibigan. Makukompleto rin ang Tres Marias. Saad ni Claire na sinang-ayunan na lamang niya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay nakatanggap ng mensahe mula sa unknown number si Myla. Happiest birthday to you, small lady. Kunot noong basa niya sa natanggap na mensahe. Sino naman ang Poncio Pilatong to? Ang kapal naman itong tawagin akong maliit na babae. Bakit? Nakita niya na ba ako in person? Mas malaki ba siya kaysa sa akin para sabihin niyang maliit ako? Inis niyang sabi. Maliit ka naman kasi talaga, Myla. Ngingiti-ngiting pagsang-ayon ni Claire sa sender ng kaibigan. Kaibigan ba talaga kita? Sure ka ba? Masungit niyang baling kay Claire. Ngunit kibit balikat lang ang nakuha niyang sagot mula rito. Napailing-iling na lang siya bago lantakan ng masasarap na pagkaing pumuno sa pinggan niya. Inignora niya na lamang ang unknown sender dahil ayaw niyang masira ang maganda niyang mood ngayong gabi. Sobrang thank you sa pa-birthday mong to sa akin, Claire. Hindi ko to ina-expect. Sa totoo lang, hindi ko naalala ang kaarawan ko na pala ngayon. Kung hindi dahil sa greetings mo, hindi ko matatanda ang ngayon na palang araw ng kapanganakan ko. I'm hoping soon na makasama na rin natin sa kung anumang celebration, yung isa pa nating kaibigan. Namimiss ko na rin yung bruhildang yun. Saad niya? Kinuha niya ng bag at paper bag na pinaglagyan ng mga binalot na pagkain. Hiningi niya na yung sobra. Para bukas, iinitin niya na lamang. Mangyayari din yan kapag nagkaroon tayo ng oras tayo na mismong dumalaw sa kanya. Wala na tayong balita sa kanya matapos ang kasal namin ng asawa ko. Ni hindi natin alam kung anong kasarian ng anak nila ni Bobby at kung saan sila nakatira. Basta ang natatandaan ko lang matapos ng paghingi niya sa akin ng tawad, sobrang lungkot ng boses niya. Hindi ko lang sigurado pero parang merong mabigat na dinadalang kaibigan nating yon. Hindi ko lang masyadong mabigyan ng pansin dahil sa kambal namin. Ani Claire. Ako nang bahala, Claire. Ang mga inaanak ko na lang ang sikasuhin mo't isipin mo. Babalitaan na lang kita kapag nakausap ko na ng personal si Susana. Tinapik niya ng marahan ang braso nito bago silipin ang oras sa suot na relos. Mag-aalas 8 na rin. Magpapaalam na ako dahil maaga pa ako bukas. Una na ako, Claire. Salamat ulit sa pa-birthday mo Ihalik mo na lang ako sa mga inaanak ko. Ngiting sambit niya. O sige, sinabihan ko naman na si Manong na ihatid ka kaya panatag ako makakauwi ka ng ligtas. Happy 26th birthday ulit, maganda kong best friend. Bati pa nito sa kanya. Salamat! Taos puso niyang pasasalamat dito. Nagyakapan pa muna sila bago ni Myla tuluyang nilisan ang mansyon ng boss niya. Nang makauwi sa apartment, ay kaagad niyang inilagay sa biniling mini ref ang mga dalang pagkain. Nakasanayan niya na uminom ng gatas pagka-uwi bago maglinis ng katawan kaya't bago pumasok sa banyo, uminom na muna siya ng gatas.
Nang matapos sa paglilinis ng sarili, nahiga na siya sa kama. Matutulog na sana siya nang tumunog ang cellphone niya. Tinatamad mang bumangon ay tumayo pa rin siya upang kunin ang cellphone sa bag na ipinatong niya sa drawer. Hindi rin naman kasi siya makakatulog kung panay ang ring ng cellphone. Unknown number na naman ang nakarehistro nang tignan niya kung sinong caller. Sino na naman kayang kumag na ito? Kunot noon niyang tanong sa sarili. Bumalik siya sa kama, hawak ang cellphone. Pinag-iisipan niya pa kung sasagutin niya ba ang unknown caller. Ngunit kalaunan ay sinagot niya rin nang makapagpahinga na siya. Hello? Kung scammer ka man, please lang tantanan mo ko. Dahil wala kang mahihita sa akin. Isang kahig, isang tuka lang naman ako. Wala akong kapera-pera. Kaya tigilan mong katatawag sa number ko. Leche ka. Palatak niyang pagkasagot ng tawag. Nangunot biglang noon niya nang marinig mula sa kabilang linya ang baritonong tawa ng isang lalaki. Medyo pamilyar sa kanyang boses pero hindi siya sigurado. May sira yata sa ulo to eh. Alam mo bang istorbo ka sa pamamahinga ko, Mr. Unknown, na walang magawa sa buhay? Pagod na pagod ako at gusto ko na magpahinga, kaya bye. Pinatay niya ng tawag at kaagad na binlock ang number ng caller. Wala siyang panahong makipaglokohan sa kung sino man. Nagset na lang muna siya ng alarm bago ilagay sa gilid ng una niyang cellphone. Pabagsak siyang nahiga at sa pagpikit niya ng matay kaagad siyang hinila ng antok. Samantala, tatawa-tawang ibinulsa ng lalaki ang kanyang cellphone nang hindi na niya matawagan ang numero ng dalaga. Batid niyang binlock siya nito. She's really amazing. Bawat araw na dumadaan ay mas lalo akong nagiging interesado sa'yo, pabebeng babae. Ikaw palang babaeng nagawang sagot-sagutin at deadmahin ako matapos kong magbitaw ng mga pilyong salita sa'yo. Kung alam ko lang na magiging dahilan yun para mawala ang pagiging charming mo sa akin, hindi ko na sana yun sinabi sa'yo. Naiiling niyang sabi bago lagukin ang natitirang alak sa hawak niyang clear glass. Nagsalin siyang muli ng panibago bago niya tawagan at hingan ng pabor ang matalik na kaibigan. Kamusta? Balita ko nakuha mong tiwala ng tiba-tiba mong investor dyan. Kung kakamustahin mo naman ang negosyo mo rito, maayos naman dahil nasa pangangalaga ako. Siya nga pala kaya ako tumawag dahil kailangan na rin ako sa kumpanya ko. Sinasanti ko yung sekretarya ko dahil ibang atensyon niya. Alam mo naman ako, ayoko sa mga babaeng masyadong inilalapit ang sarili sa akin. Mas gusto kong akong naghahabol kaya sinipa ako na siyang palabas sa kumpanya ko. Nga pala meron akong pabor na hihingin sa'yo. Gusto kong maging sekretary ang sekretarya mo. Madali lang naman sa'yo ang makahanap ng bago, di ba? Kaya't ipagkatiwala mo na siya sa akin. Anya sa seryosong tono. Gusto mo siya, tama ba ako? Seryosong tanong ng nasa kabilang linya. I like her as my secretary. Yun lang yun. Magaling at dedicated siya sa trabaho kaya ako siya gustong mapasa akin. Ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Isang beses lang naman to. Pangakong hindi na masusundan. Anya, rinig niya ang pagbuga ng hangin ng kaibigan, kaya't lihim siyang napangiti. Okay, fine. Mas malaki-laking opportunity ng kumpanya mo sa kanya kaya sige. Basta wag ko lang malalaman na isasama mo siya sa mga babaeng nakuha at pinaluha mo. Tandaan mong walang kaibig-kaibigan sa akin oras na masaktan ng isa sa mga kaibigan ng mahal kong asawa. Espesyal siya kay Claire. Kaya't wag na wag mo siyang pagbabalakan. Dahil talagang malalagot ka sa akin. Banta nitong ikinatawa niya. I'm being professional, bro. Kalma lang. Hindi siya pasok sa panlasa ko. Masyado siyang pitit. Para lang siyang tuta. Kaya hindi mo kailangang kabahan dyan. Gustong gusto ko lang ang kapasidad niya. Magaling siya kaya ko siya gustong kunin sa'yo. Paniniguro niya. Okay, tatawagan ko siya bukas at sasabihing dumiretso na siya sa kumpanya mo. Hindi mo naman na siguro kailangan pa ng resume niya dahil kinukuha mo na siya sa akin. Anito. Yes, thanks bro. I'll hang up now dahil malalim na rin ang gabi. Matutulog pa ako. Bye. Paalam niya't ngiting tagumpay na ipinatong sa mesa ang cellphone. Welcome to CDF Company, small lady. Ngiting sambit niya. Tsaka muling nilagok ang lamang alak ng kupita. Iniwan niya na ang bar area sa mansyon na pagmamayari niya. Tsaka siya nagtungo sa sariling silid. Padaba siyang nahiga sa malambot niyang kama. Kalaunan ay nakatulog na rin siya.
Kinaumagahan ay tunog ng alarm clock ang siyang nagpagising kay Myla. Bumangon siya't nag-inat-inat ng katawan bago siya pumasok sa banyo. Nagmumug lamang siya. Hindi na siya nag-abala pang magsipilyo dahil gagawin din naman niya yon matapos niyang kumain. Isa pa siya lamang naman ang naroroon sa apartment na inuupahan, kaya't walang issue para sa kanya kung magkaroon man ng masamang amoy ang bibig niya kapag ganitong bagong gising siya. Iyong dala niyang pagkain kagabi ininit niya na lamang. Bilo-bilo ang agahan niya tsaka mainit na kape. Kumuha na rin siya ng 4 na sliced bread tsaka yun inilagay sa coaster at nang matapos ay nagpasalamat siya sa Diyos bago niya lantakan ng masarap na pagkain nasa kanyang harapan. Saktong 6:00 nang matapos na siyang kumain. Hinugasan niya na ang pinagkainan at pumasok na sa silid upang maghanda na para sa pagpasok sa trabaho. Hinanda niya na muna ang isusuot at nang maihanda yun ay kinuha niya na ang tuwalya. Handa na sana siyang pumasok sa loob ng banyo nang makatanggap siya ng tawag. Kinuha niya ang cellphone at nang makitang ang boss niyang si Lexus ang tumatawag ay kaagad niya itong sinagot. "Sir, good morning po. Ang aga niyo naman po yata. May kailangan po ba kayo?" Magalang niyang tanong dito. "Good morning din sa'yo, Miss Cacho. Actually, kaya ako tumawag dahil kailangan kitang i-inform na sa kumpanya ka na ng mga Del Fuego magtatrabaho. Magiging sekretarya ka ni Mr. Craig Del Fuego. Malaking opportunity ang naghihintay sa'yo, Myla. Kaya kita itatransfer. Wag mo sanang mamasamain pero mas mapapabuti ka sa poder ni Craig." Sambit nitong nagpalaglag sa kanyang panga. Pero sir, hindi naman po pwedeng. Hindi na niya naituloy ang reklamo niya nang agarang humingi sa kanya si Lexus ng pasensya. Sinabi nitong buo na ang desisyon nito at matapos yun ay ibinaba na nito ang tawag. Ano na namang kalokohan to? Frustrated niyang tanong sa sarili. Napasabunot siyang bigla sa mahaba niyang buhok. Ginulo niya yon kasabay ng pagpadyak niya. Masisiraan ako kapag sa kanya ako nagtrabaho. Ano bang nakain mo, Lexus Montemayor? At ipinamimigay mo ko sa tukmol at antipatiko mong kaibigan. Gayong maayos naman ang trabaho ko sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng malaking oportunidad. Ang gusto ko at kailangan ko peace of mind. Mangiyak-ngiyak niya pang sambit. Tila nawalan siya ng lakas na pumasok. Bahala kayo dyan. Mas gugustuhin ko pang mga muhan kesa ang maging utusan ng antipatikong yon. Matigas niyang saad tsaka pumasok sa banyo. Maliligo siya hindi upang pumasok sa kumpanya ng mga Del Fuego, kung hindi upang kunin ang gamit niya sa opisina ng boss niya. Kung ayaw na nito sa kanya edi wag. Hindi niya ipagsisiksikan ng sarili. Maghahanap na lamang siya ng ibang maaaring lipatan. Hindi na niya isinuot ang hinandang damit pang trabaho. Bagkus ay isang mahabang dress na hanggang sa ibaba ng tuhod niya na lamang ang pinili niyang suotin. Isinukbit niya ng bag at kaagad nang umalis. Nag-grab na lamang siya nang makarating sa pinagtatrabahuhan ay napatawa siya ng mapakla nang meron na dung nakaupo sa pwesto niya. Nakaligpit na ang gamit niya kaya't hindi niya maitago ang pagkadismay sa mukha. Seryoso siyang lumapit sa pwesto ng babae. Hindi niya gustong pikein ng sarili kaya't itinikom niya na lamang ang bibig. Good morning, Miss Cacho. Isinaayos ko na itong mga gamit mo gaya na rin po ng inuutos sa akin ni Sir Lexus. Saad ng babaeng siya na ngayong sekretarya ni Lexus. Salamat, Miss. Pasabi sa boss mo pati na sa kaibigan niyang Tokmol na hindi ko tinatanggap ang pagiging sekretarya ng isang antipatiko. Pasabi na rin na mas gugustuhin ko pang mga muhan kesa maging utusan ng kumag na CEO ng Del Fuego Group of Companies. Takles ang saad niya. Pag kumay kinuha mga gamit at taas noong binitbit yun palabas. Napakamot naman sa ulo nito ang dalagang sekretarya. Hindi niya alam ang ire-react dahil batid niyang naagawan niya ng pwesto ang dating sekretarya ng kanyang boss. Naupo na lamang to sa desk. Pag kuway inimporma sa among nangyari, iyon kasi ang bilin sa kanya. Patuloy sa pagtakbo ang oras at patuloy rin sa pag-aabang ang binata sa pagbubukas ng pintuan ng kanyang opisina. Nasaan na ba siya? Huwag niyang sabihing late siya sa unang pasok niya sa trabaho. Kunot noong sambit ni Craig habang sinisipat ang oras sa suot na relos. 8:30 na ngunit wala pa rin siya. Napatayo na siya dahil sobra ng late ang hinihintay niyang dalaga. 7:30 ang eksaktong oras ng pasok nito.
Ngunit ni anino nito'y hindi niya masilayan. Don't tell me hindi niya tinanggap ang pagiging sekretarya ko. Naisatinig niya. Nasuklay niyang biglang buhok dahil hindi malabong hindi nga tanggihan ng dalagang offer niya. Dahil sutil at aktesa ito pagdating sa kanya. Kaagad niyang kinuhang cellphone sa ibabaw ng desk at tinawagan ng landline ng opisina ng kaibigan. Hello? Secretary Sanchez, nandiyan na ba si Miss Cacho? Bungad niya nang sagutin ang tawag niya ng bagong sekretarya ni Lexus. Naku sir, wala na po si Miss Cacho rito. Umalis na po kanina bitbit ang mga gamit niya. Pinapasabi niya nga po pala na hindi po siya magpapaalila sa inyo. Mas gusto niya pa raw pong mga muhan kesa makatrabaho kayo. Base po sa ekspresyon ni Miss Cacho, mukhang inis na inis at dismayadong-dismayado siya. Sagot at imporma nitong nagpahilot sa sentido ng binatang nasa kabilang linya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Send me here the address. Yun lang at ibinaba niya ng tawag. Bumalik siya sa swivel chair at pinaglaruan ng ballpen na kinuha niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Mas gusto mo pang mga muhan ha? Pues sige. Pero sa akin ka pa rin magtatrabaho. Sa akin ka pa rin magsisilbi. Nakangising sambit niya. Dumating ang hinihintay niyang mensahe. Binasa niya yun pagkaway tumayo na. Kinansila niya ang 2 meeting na isasara niya sana sa araw na ito. Dahil hindi niya kayang ipagpabukas ang pagpunta sa dalagang ngayon ay sumusubok na sa pasensya niya. Mas nagiging interesado siya sa dalaga. Ang pagmamatigas nito ay ang mas lalong nagpapa-excite sa kanya. Nakakaramdam siya ng thrill. Bagay na ngayon lamang nangyari sa kanya. Sa kabilang banda na may prenteng nakaupo sa single sofa si Myla, habang hawak ang librong naglalaman ng mga nakakakilig na eksena. Napapangiti siyang mag-isa habang nagbabasa. Meron siyang pinapapak na chichirya at iniinom na soft drink. Nasa exciting part na siya ng binabasang storya nang merong kumatok sa pintuan ng apartment niya. Otomatikong nagsalubong ang kilay niya dahil inistorbo siya ng kung sino man ang nasa labas. Sandali! Inis niyang sabi tsaka tinupi ang pahina ng binabasa. Tumayo siya at kaagad na nagtungo sa pinto. Pagpihit niya nun ay mukha ng kinaiinis ang lalaki ang kaagad na bumungad sa kanya. Nakapang office attire pa ito, kaya't batid niyang sinadya talaga siya nito dahil sa hindi niya pagpasok sa kumpanya nito. Otomatikong pinamewangan niya ang lalaki. O ano kailangan mo? Hindi pa ba sa'yo nasabi ni Miss Sanchez na hindi ko tinatanggap ang pagiging sekretarya mo? Kung hindi pa niya nasasabi sa'yo, pues ngayon alam mo na. Kaya tsupi, layas. Kung hindi ipapakaladgad kita sa mga tambay dyan sa kanto. Mataray na pananaboy niya sa lalaki. Ngunit parang kurtina lang siya nitong hinawi. Napaawang ang labi niya nang sundan niya ito ng tingin. Bukod sa wala tong paalam na pumasok, wala rin tong paalam na nagtungo sa maliit na salas. Apat! Hoy! Trespassing ka! Pwede kitang ireklamo. Kaagad niyang hinabol si Craig. Labas! Bulyaw niya rito ngunit prente lamang tong naupo sa kanina'y inuupuan niya. Leche kang lalaki ka? Labas sabi diba? Kung hindi tatawag ako ng pulis. Banta niya rito. Go on! Gusto mo bang ako pang tumawag sa kanila? May ngisi sa labing sambit ni Craig na nagpausok na halos sa ilong ni Myla. Ano ba kasing kailangan mo? Sinikap niyang pagtimpian ng lalaki dahil mukhang hindi naman siya nito pakikinggan. Oras na hindi nito nasabi ang sadya niya. You already refused to be my secretary. Kaya't aalokin na lang kitang maging kasama ko sa bahay. Total wala akong katulong. Nakangising alok niya tsaka kinuhang romance book na nasa ibabaw ng mesa. Bubuklatin niya na sana yon nang haklitin yun sa kanya ng dalaga. Nagkibit balikat na lamang siya bago sumandal sa inuupo ang sofa. 250,000 ang mapapasayo ng buo, kada katapusan ng buwan. At once na tumanggi ka, ibaban kita sa lahat ng maaari mong applyan. Haharangan kong daan mo oras na tumanggi ka sa offer ko. Choose wisely, small lady. Sambit niya pa habang nakaukit pa rin ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Ayoko. Period. No erase. Kaya umalis ka bago pa kita sampahan ng trespassing. Matigas at pinal niyang sabi. Pagguway lumapit kay Craig at hinila itong patayo. Layas! Asik na rito. Okay.
Aalis ako pero kaya mo bang mawalan ng tinutuluyan? Kaya mo rin bang magutom at mawalan ng source of income? I'm Craig Del Fuego. Kaya kong gawin ang mga bagay na imposible at kabilang na ron ang gipitin ka. Kaya tatanungin ulit kita. Tatanggapin mo ba ang offer ko o mazi-zero balance ka? Tumatakbo ang oras mo, Miss Myla Cacho. Madaling maubos ang pasensya ko. Kaya maging wais ka sa pagpili ng desisyon mo. Seryoso niyang sabi. Pinag-cross niya rin ang kamay nang sumandal siya sa pader at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng dalaga. Hindi rin siya magpapatalo dito. Kailangan pumayag to kung hindi ay gagawin niya talaga mga binitawang banta kanina. Napahugot ng hangin si Myla. Nakagat niya rin ang ibabang labi. Sobra siyang nagtitimpi. Alam niya ang kapasidad ng kaharap niya kaya't hindi malabong totohanin ito mga sinabi nito kanina. Mukhang sa oras na to ay magiging sunod-sunuran siya sa lalaki. Bumuntong hininga siyang muli bago ibuka ang labi. Papayag ako, pero masyadong mababang kalahating milyon. Gusto kong mas malaking halaga pa nang hindi naman ako malugi. Alam ko namang pahihirapan mo na naman ako eh. Kaya dapat tutumbasan mo ng mas malaki pang halagang serbisyo ko. Mayaman ka kaya alam kong barya lang sa'yo ang halagang hinihingi ko. Tuso niyang kondisyon ritong ikinangiti nito. Name your price. Nasisiyang pagsang-ayon ni Craig. Hindi niya mapigilang masiyahan dahil pareho silang tuso ng dalaga. Mukhang hindi rin to papatalo sa kanya. Kung wais siya, mas wais to. 5 milyon. Yun ang gusto kong halaga. Gusto kong makuha ko kagad yun sa lalong madaling panahon. I want it in cash. Ayoko ng tseke. Klaro ba yun sa'yo, sir? Sinadya niyang diinan ang huling sinabi, kaya't muli niyang nakitang nasisiyahang ngiti sa labi ng kaharap. Lihim naman siyang napairap nang hagurin siya nito ng tingin. Pagiging katulong/utusan na magiging trabaho ko sa'yo, mister. Kaya wag kang mga hagod ng tingin ng ganyan. Nagmumukha kang manyakis para lang aware ka sa mga actions mo. Mataray niyang ani pa. Sorry, hinagod lang kita dahil tinitignan ko kung hanggang saan tatagal yung patpatin mong katawan. Ikaw lang ang magiging maid sa mansyon means lahat ng gawaing bahay. Ikaw lang ang gagawa. Tamang-tamang 5 milyon para sa serbisyong gagawin mo. Nasettle ng lahat. Pack your things at nang masimulan na natin ang napagkasunduan. Ora mismo mong makukuhang pera mo. So be better be quick dahil marami pa akong kailangang gawin at asikasuhin. Mapagmando niyang saad dahil ngayon ay boss na siya nito. Siya na ang masusunod habang ito'y tahimik na susunod sa lahat ng gusto't ipag-uutos niya. Mamayang hapon na lang, di pa ako pwedeng sumama sa'yo dahil meron akong importanteng lalakarin. Personal kaya hindi mo pwedeng malaman. Don't worry, dahil hindi naman kita tatakbuhan. Takles at matigas ang ulo ko pero marunong akong tumupad dahil meron akong isang salita. Lumayas ka na muna, sir. Sunduin niyo na lang ako mamayang hapon. Anya, hindi naman ni Craig maiwasang mapabuntong hininga dahil buong akala niya ay maisasama niya ng dalaga. Fine. Napahalukip-kip niya ang pagsang-ayon rito. Eksaktong 5:00 kita susunduin mamaya. Ayokong lalagpas ka sa oras na ibinigay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong niya. Kumibot-kibot lamang ang kilay at labi ng dalaga, kaya't inulit niya rito ang sinabi. Ang sabi ko, nagkakaintindihan ba tayo, Miss Myla Cacho? Oo na, Leche. Iritin niyang tugon sa kanirolyohan ng kaharap. Layas na kasi ang dami mo pang sinasabi dyan. Tinutulak-tulak niya ito hanggang sa makalabas na ito sa inuupahan niyang apartment. Tutupad ako, huwag ka mag-alala. Paninigurado niya rito bago niya ito pagsarhan ng pinto. Napapakamot na lang talaga si Craig. Tumalikod na lamang siya. Nakapamulsa siyang naglakad patungo sa pinagparkingan niya ng sasakyan. Sa gilid ng mga mata niya kita niya mga babaeng kinikilig sa presensya niya at karisma. Well, hindi naman niya masisisi ang mga babaeng panayang pantasya sa kanya. Dahil maladyos ng Griego ang ganda ng pagiging lalaki niya. 5'9" pang taas niya. Maskulado ang katawan na pinarisan ng moreno niyang kulay. Makakapal ang paris ng kilay, habang ang ilong ay matangos. Ang labi niya ay naguhugis puso. Ang tanging maipipintas mo lamang sa kanya ay ang pagiging womanizer niya. Bukod dun ay wala na dahil perpekto ang panlabas niyang itsura.
Minabuti niya na lamang na ituloy ang meeting nang tumawag sa kanya ang sekretarya ng isa sa gustong mag-invest sa kumpanya niya, nang hindi naman masayang ang araw at oras niya. Sa isang cafe napili ng investor na makipag-meet sa CEO ng Del Fuego Company. "Good day, Mr. Del Fuego." Bati ng sopistikadang babae kay Craig nang tuluyang marating ng binatang na pag-usapang meeting place. "Likewise, Miss Madrigal." Nakangiti niyang bati rito. Madali para sa kanya ang kumilatis ng babae, kaya't hindi na bago sa kanyang malagkit na tingin ng gustong umanib sa kumpanyang ito-turn over sa kanya ng ama. "Inaasahan kong tungkol sa partnership ang pag-uusapan natin. Dahil kung hindi rin naman tungkol doon ay maaari na nating tapusin ang meeting na ito." Straight to the point niyang saad na ikinatikhim ng kaharap. "Of course, yun naman talagang dahilan kung bakit tayo ngayon nagkausap." Formal nitong tugon. Tumango naman si Craig. Professional nilang pinag-usapan ang tungkol sa kumpanya na inabot ng mahigit kalahating oras. Sinipat ni Craig ang oras sa suot na relos. 9:30 na kaya tumayo na siya dahil meron pa siyang pupuntahan. Kailangan niyang asikasuhin ang pag-hire ng bagong sekretarya. Pero this time ay lalaki nang kukunin niya. Nagpaalam na siya sa dalaga. Inalok siya nitong mag-lunch muna sila ngunit tumanggi na siya dahil marami pa siyang kailangang gawin. Gusto niyang matapos ng pulido ang trabaho bago niya sunduin si Myla. Samantala, kabababa lamang ni Myla sa sinakyang taxi. Nasa harapan na siya ngayon ng isang paupahang bahay. Gawa naman sa semento ngunit masyado yung makaluma. Walang kabuhay-buhay ang bahay na ngayon ay nasa kanyang harapan. Dito ba talaga siya umuupa? Ngiwing tanong niya sa sarili. Nilingalinga niya ang paligid at nang merong makitang may edad na babae ang nagwawali sa likod bahay, ay kaagad niya itong nilapitan. Ale, magandang umaga ho. Dito po ba umuupa si Susana Mabini?" Magalang niyang tanong. "Dito nga. Pwede ko bang malaman kung sino't kaano-ano ka ni Susana at ng anak niya?" Tanong naman ito sa kanya. Hindi na siya nagulat dahil batid niyang buntis rin noon si Susana. Kasabayan lamang ito ni Claire. "Kaibigan po ako ni Susana, Ale. Ako po si Myla." Pakilala niya sa sarili. "Ganun ba? Ay mabuti naman at merong dumalaw sa kanya. Halika't nang maihatid kita sa silid na inuukupan niya." Binitawan nitong walis pagkuway tumuloy sa loob. 3 ang kwarto dito. Isa para sa akin at ang 2 para kila Susana at Maribel. Pareha silang merong mga anak ngunit hindi pinanagutan ng mga lalaking nakabuntis sa kanila. Saad nito habang iginigiya siya patungo sa dulong bahagi ng maliit na bahay. Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Myla sa narinig. Hindi siya pinanagutan ni Bobby? Piping tanong niya sa isipan. Narito na tayo. Imporma ng may edad na babae. Tahimik namang tumangmo si Myla habang nasa likod siya ng ginang. "Susana, iha. Meron akong kasama na gusto kang makita." Saad ng ginang habang kinakatok ang gawa sa plywood na pinto. Pagkahabag, yun ang naramdaman ni Myla nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang kaibigang kaawa-awa ang sitwasyon. "Susana, anong nangyari?" Otomatikong nabasag ang boses niya nang makita niyang labis-labis na hiya sa mga mata ng isa sa matalik na kaibigan. "Aalis na ako, ha?" Pagpapaalam ng ginang. Hindi na nito hinintay pang sumagot ang 2 babae. Humakbang si Myla at kaagad na iniabot ang kamay ni Susana. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganito? Nasaan si Bobby? Tsaka bakit narito ka sa napakahirap na sitwasyon na ito?" Tumulo ang luha sa mga mata niya. "Karma ko ito, Myla. Kinarma ako dahil pinatulan ko lalaking nobyo ng kaibigan natin. Patawad, Myla. Nagmahalang naman ako eh. Ibinigay kong lahat-lahat sa kanya ngunit sadyang hindi siya marunong makontento. Ayaw niya ng responsibilidad. Kaya't nang malaman niyang nagbungang isang gabing pagsasalo namin, kaagad niya akong hiniwalayan. Buong akala ko mahal niya ako. Mali pala ako ng akala. Pagkababae ko lamang palang tanging nais niya. Iniwan niya kami sa ere. Ako ang pumasa ng lahat at dahil buntis na ako, napilitan na rin akong umalis sa trabaho. Naubos na yung ipon ko. Matapos kong isilang ang mahal kong anak.
Pinalayas na rin ako ng landlady sa nilipatan kong apartment Kaya't dito ako napadpad. Hindi ko nagawang sabihin sa inyong kalagayan ko dahil hiyang-hiya ako sa'yo. Lalong-lalo na kay Claire. Ahas akong kaibigan kaya ako kinarman ng sobra. Ngunit kahit na ganitong nangyari nagpapasalamat pa rin ako. Dahil meron akong isang siya na nagbibigay sa akin ng lakas. Malungkot at umiiyak nitong salaysay. Walang hiya talagang Bobby na yun. Puno ng galit niyang sambit. Tama nga siya ng pagkakakilati sa lalaking yon. Hindi talaga mabuti at mas lalong hindi marunong makontento. Kaya't sobrang init ng dugo niya noon kay Bobby ay dahil masama talaga tong lalaki. Malungkot na napabugan ng hangin si Myla ng sipatin ng kaibigan. Kumakain ka pa ba? Bumagsak na husto yung katawan mo Hinaplos niya ang mukha nito kasabay ng mahigpit niyang yakap rito. Sa bisig niya, nararamdaman niya ang luha ng kaibigan. Hinaplos niya ang buhok nito. Tahan na, simula ngayon hindi mo na mararanasan ang mag-isa. Katulong mo ko sa pagpapalaki ng anak mo. Siya nga pala, nasan siya? Gusto kong makita ang inaanak ko. Anya nang bahagya siyang kumalas sa yakap nilang dalawa. Kumalas ng tuluyan si Susana upang luwagan ang pagkakabukas ng pinto. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Myla nang masilayan ng kumakawag-kawag na anak ng kaibigan. Lumapit siya sa bata at kaagad itong kinarga. Hello baby Sean, I'm your tita Ninang. Hinalik-halikan niya ang pisngi ng bata habang sinasayaw ito. Panay naman ang ngiti ng bata, kaya tuwang-tuwa siya. Nang makontento sa pakikipaglaro sa kalong na sanggol, ay nilingon niya ang kaibigan. Ayusin niyo ng gamit niyong mag-ina dahil sasama kayo sa akin. Doon na kayo tumira sa apartment ko. Maayos doon kumpara dito. Ako nang bahala sa lahat. Sagot ko kayong mag-ina dahil maayos at magandang trabaho naghihintay sa akin. Gusto kong magsimula kang muli, Susana. Ayusin mo yung sarili mo para sa anak mo. Ngayon ay gusto kong ang anak mo lang iisipin mo. Hayaan mo na yung lalaking yon. Karma ng bahala sa kanya. Seryosong turan niya nang ihiga ang batang kanya nang napatulog. Salamat, Myla. Mangiyak-ngiyak na sagot sa kanya ni Susana. Walang anuman. O sige na, ayusin mo na yung mga gamit nyo. Doon na lang kayo kakain sa apartment ko dahil meron akong pinadeliver na pagkain doon. Iinitin ko na lang pagkarating natin doon. Nakangiti niyang sabi na nagpangiti rin kay Susana. Tumango ito sa kanya at yumakap. Matapos yun ay inayos na nito mga dadalhing gamit. Pasado 11:30 na rin nang marating nilang apartment. Kaagad na ininit ni Mylang ipinadeliver niyang pagkain. At nang matapos silang kumain, ay kinalkal niya ang drawer upang ibigay sa kaibigan ng mga damit na hindi naman niya nagagamit. Maligo ka na muna, Susana. Yung mga naroroon sa ibabaw ng kama, sa'yo na yun dahil hindi ko naman na nagagamit yung mga yon. Yung mga anik-anik ko rin sa katawan, sa'yo na rin. Mamaya nga pala susunduin na ako ng amo ko. Tiba-tiba ako sa kanya kaya panatag akong iiwan kayo rito. Kasama ng kalahati ng perang ibabayad sa akin na magiging boss ko. Okay? Tinapik niya ng marahan ang braso ni Susana. Nang maluhana naman to. Shh! Tama na tayo sa drama, be. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo. Titingnan-tignan ko na lamang itong si Baby Kel habang hinahanda kong ilang gamit na dadalhin ko. Malambing niyang pagsabi sa huli. Tango at purong ngiti naman ang itinugon sa kanya ni Susana. Makikita mo talaga sa mga mata nito ang labis na galak. Sumapit na rin ang 5:00 at nakahanda nang gumayak si Myla. Hinihintay niya na lamang si Craig. Nasaan na ba yung tokmol na yon? Ang sabi niya wag daw akong lalampas sa oras ng napag-usapan. Pero siya naman too late. Nakabusangot niyang reklamo. Muli pa sana siya magrereklamo nang matanaw niya na ang BMW na sinasakyan ng hinihintay niyang lalaki. Bakit ang tagal mo? Late ka na ng 10 minutes. Aware ka ba ron? Nakapamewang niyang bungad kay Craig na kabababa lamang sa sasakyan. Hindi ko naman ina-expect na mamiss mo ko ng sobra. Birong saad ni Craig na nagpatikwa sa kilay ni Myla. Assuming ka masyado. Nasaan nga pala yung bayad mo sa magiging serbisyo ko? Mataray niyang tanong habang sinisipat ang loob ng sasakyan. Nasa compartment, kunin mo na lang.
Nakangising sagot ni Craig na nagpanganga sa dalaga. Ayaw mo ba? Nang iinis niyang tanong rito ngunit irap lamang nakuha niyang sagot mula sa taklesang dalaga. Lihim naman siyang napangiti nang lampasan siya nito't umikot patungong likod ng sasakyan. Sinundan niya ng tingin ang bawat kilos ng dalaga. Ang pabago-bagong ekspresyon sa maganda nitong mukha ay talaga namang nakakapangiti sa kanya. Salamat dito sa pera. Malaking tulong to hindi lang para sa akin, kung hindi para sa kaibigan ko rin. Hintayin mo na lang ako dito, sir. Dahil ibibiling ko pa itong pera sa kaibigan ko. Mataray pa rin paalam niya. Bilisan mo lang. Tugon ni Craig ngunit ismid lamang nakuha niyang sagot. Dinaig niya pa yung may regla palagi. Iiling-iling na komento niya nang pumasok na sa loob ng apartment ang dalaga. Bit-bit ang bag na naglalaman ng 5 milyon. Sumandal na lamang siya sa sasakyan. Nakatanaw siya sa main door ng apartment at nang lumabas na ron na magiging katulong niya ay pumasok na siya sa loob ng kanyang kotse. Hindi siya magpapaka-gentleman. Ngayon ay siya na ang boss at ang dalaga ay magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Lihim na nagbubunyi ang kalooban niya habang iniisip ang mukha ng dalaga habang nauubusan to ng pasensya sa kanya. Sa pagpasok ni Myla sa loob ng sasakyan ay napatingin sa kanya si Craig kaya't hindi niya mapigilang mairita. Titingin-tingin mo dyan? Mataray niyang tanong rito. Mag-seatbelt ka kung ayaw mong kumawala ang kaluluwa mo sa katawang lupa mo. Seryosong utos ni Craig. Bakit? Makikipagpatintero ka ba kay kamatayan? Tanong niya habang kinakabit ang seatbelt. Hindi na si Craig sumagot. Tahimik niyang binuhay ang makina. Pagkuway pinaharurot yon. Ay, Diyos mio! Dahan-dahan naman sa pagmamaneho't baka madisgrasya tayo. Napapatali niyang saway sa binata. Ngunit tila ba hindi nito narinig ang sinabi niya. Dahil mas binilisan pa nito ang pagmamaneho. Kaya't mahigpit na lamang siyang napakapit sa kinapupwestuhan. Leche ka, Craig del Fuego. Ayoko pang mamatay. Hindi pa nga ako nadidiligan. Gusto ko pang magkajowa man lang bago kulisanin ang mundong to. Hysterical pang sambit niya. Pasimple naman ang naging pagtawa ng binata. O sige ba pero magiging masunurin ka na muna. Kondisyon ni Craig na kaagad namang sinang-ayunan ni Myla. Oo na. Basta't bagalan mong pagpapatakbo nitong kotse mo. Labag sa loob niyang sagot na nagpangiti ng lihim kay Craig. Nasapo niya biglang dibdib ng tuluyang bumagal ang pagpapatakbo ni Craig sa sasakyan nito. Sira ulo ka talaga. Mahinang sambit niya na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng katabi. Say it again? Salubong ang kilay niyang sambit nang tapunan niyang dalaga ng tingin. Gusto mo bang makipagpatintero ulit tayo kay kamatayan? Kunyari ay napipikong tanong niya. Oo, wag na. Please. Pasensya ka na, sir. Ikaw naman kasi ang bilis mong magmaneho kaya kita nasabihan ng siraulo. Nanunulis ang labing paliwanag niya. I accept your sincere apology. Basta't wag ka na magpapakataklesa ulit. Anya ritong inirapan ng lihim ng dalaga. Dahil hindi naman to sincero sa paghingi ng pasensya. Matulog ka na muna dahil malayo-layo pang biyahe natin. Mahinahong utos niya na sinunod naman kaagad ng dalaga. Kaya't gumuhit ang nagwawaging ngiti sa kanyang labi. Hindi maaaring akong tumiklop sa ating dalawa, small lady. Ngising sambit niya nang makitang tulog na ang katabi. Naging banayad ang pagmamaneho ni Craig. Kalahating oras rin ang naging biyahe. Dala na rin ng traffic at nang marating nilang bahay na pagmamayari niya, ginising niya ng dalaga. We're here. Imporma niya sa katabi. Inilibot naman ni Myla ang tingin sa paligid. Lihim na lamang siyang namamangha sa laki ng bahay na ngayoy nasa kanila ng harapan. Ang laki ng bahay ko, no? Nangiinis na saad ni Craig nang iginiya niya si Myla sa loob ng kanyang bahay. Ang lawak ng lilinisin mo tuwing umaga. Gusto kong malinis ang buong kabahayan mapaloob man at labas. Bukas ay linisin mo ang pool dahil sumasaglit ako ron bago pumasok sa trabaho. Pagbibigay niya ng utos sa dalaga. Maghanda ka na ng hapunan natin. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Anya't iniwan ng dalaga. Teka, sandali lang naman. Pigil sa kanya ni Myla ngunit bagot niya na lamang tung nilingon.
Bumaba rin ang mga mata niya sa brasong hawak nito at nang sundan nitong tinitignan niya ay kaagad itong dumistansya. "What?" Tanong niya nang magtaas ng tingin. Hindi ko alam kung nasan ang kusina." Reklamo nitong nagpasalubong sa makakapal niyang kilay. "You're not blind. You're not even dumb. Para hindi mo malaman ang pagsikot-sikot rito sa mansyon. Kumilos ka na. Ayoko napapalpa ka sa trabaho dahil oras na pumalpa ka. Sisingilin kita ng doble sa ibinayad ko sa'yo." Malamig niya pang anis sa huli. Pagkuway tinalikuran ng dalaga. Naiwan namang namumula si Myla nang dahil sa nagsusumidhing inis para kay Craig. Bukod sa antipatiko ka na, wala ka rin puso't konsensya. Kita mo nang bago pa lang ako rito tapos gaganyanin mo ko. Magkaroon ka naman sana ng kahit nakatiting na konsiderasyon. Naiinis niyang reklamo. Ay, kung hindi ko lang talaga gustong mapabuting mag-inang ngayon ay nasa pangangalaga ko na, baka nilayasan kita kagad na lalaki ka. Dagdag niya pa. Kalma Myla, ikalma mo yung sarili mo. Para sa ekonomiya kaya mo to gagawin kaya labarn. Pangungumbinsi niya sa sarili. Huminga-hinga muna siya bago humakbang patungong salas. Inilagay niya na muna doon ang mga gamit. Pagkatapos ay hinanap niya na ang kusina. Lagyan ko kaya ng laso ng pagkain niya. Naisatinig niya. Kasalukuyan na siyang naghahanda ng hapunan. Nagkandaligaw-ligaw pa nga siya bago niya mahanap ang kusina. Ay wag, takles at suway lang ako pero hindi ako bad. Kontra ng isip niya. Binubulong-bulong mo dyan. Tinig yun ni Craig na nagmumula sa likuran ni Myla. Kaya't ang mag-isa't nananahimik kaninang dalagay otomatikong napalundag, dala ng gulat. Natawa naman siya sa naging reaksyon ng dalaga. Sapo nito ang dibdib habang ang pares ng mga matay namimilog na nakatingin sa kanya. Papatayin mo ba ako? Pang-akusa nito sa kanya. Eksaherada ka na nga, bintangera ka pa. Walang mamamatay sa gulat. Pwera na lang kung may diferensya ka sa puso. Pero sa lagay mo, naku sobrang imposible. Hindi ako nagaano ng maliliit na babaeng kung magulat. Parang palaka. Preskong depensa niya sa sarili. Tss, papaano pala kung may sakit ako sa puso? Di nag-50-50 na ako dahil sa pagiging kabuti mo. Giit niya ngunit, nerolyohan lamang siya nito. Ba't ikaw pa itong nangiirap dyan? Tusukin ko kaya ng tinuduryang pangat mong mga mata. Asik niya kaya't ang binatay walang pag-aalinlangang dumukwang sa kanya. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Bagay na ikinalunok niya ng lihim. Maraming nagsasabi na ang pinaka-best asset ko ay ang mga mata ko. Kaya confident akong maganda ang mga ito. Tignan mo ng maigi, Myla. Pagsawaan mo tsaka mo muling sabihin na pangit ang mga mata ko. Malamyos niyang sabi. Ano ba? Ang baho ng hininga mo. Lumayo ka nga. Itinulak niya ito ngunit hindi man lang ito natinag. Mabango, Myla. Gusto mo bang mas malanghap pa? Pangaakit niya. Nasisiyahan siya ng husto habang pinagmamasdan sa malapitan ng cute nitong mukha na ngayon ay pulang-pula na. Para na itong hinog na kamatis. Sir, naghahanda ako ng hapunan niyo. Kaya't wag kayong malandirian dahil hindi ho yan may epekto sa akin. Sa pagkakataong to'y sinikap niya ng hindi mautal. Siya nang dumistansya kay Craig dahil mukhang wala tong planong dumistansya pa sa kanya. Sa mukha nito'y halatang enjoy na enjoy sa ginagawang pang-aasar sa kanya. You're adorable. Ang sarap mong ibulsa. Hindi niya mapigilang hindi pisilin na magkabilang pisngi ni Myla. Aray, leche masakit. Reklamo pa nito. Sorry, ang cute lang kasi ng mukha mo. Natatawang sambit niya. FYI, maganda ako't hindi cute. Ang salitang cute para lamang sa mga bata. Pagsusungit niya tsaka ito tinalikuran. Wag nga ho kayong istorbo, sir. Dahil kapag inabala niyo pa ako, hindi ko talaga sasarapan ng luto ko. Banta niya nang minsan pa itong tapunan ng tingin. Okay, pero pahingi muna ako ng kape. Request ni Craig. Naupo siya sa silya at pasipol-sipol na hinintay ang hinihinging kape kay Myla. Buti na lamang at hindi ito nagreklamo. Sa pagbalik nito ay dala na nito ang isang tasa ng kape na hinihingi niya. Thanks, Myla. Pasasalamat niya rito at kaagad na sinimsim ang kape na
kaagad niya rin namang naibuga. Dahil bukod sa sobra niyang pait, ay napakainit din. What the? Bakit sobrang init? At bakit napakapait? Hindi ka ba marunong magtimpla ng kape? Inis niyang tanong habang binabasa ng dilang na pasong labi. Sir, natural na mainit yan kasi nga kape. Tsaka hindi niyo naman sinabing lagyan ko ng asukal kasi ang sabi niyo kape lang. Katwiran ni Myla. Are you nuts? Hindi makapaniwalang tanong ni Craig. No sir, I'm just doing my job. Sinunod ko lang naman ang ipinag-uutos niyo. Ang mali sa inyo hindi niyo kinaklaro. Kaya ibabalik ko po sa inyong tanong. Are you nuts? Seryosong tanong rin niya rito. Nag-init ang ulo niya sa sinabi nitong nababaliw na ba siya. You're such an impossible person, Myla. Napipikong saad ni Craig bago iwan sa kusina ang dalaga. Nagkibit balikat naman si Myla. Hinatid niya ng tingin ang naiinis na si Craig bago niya ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Ayan, masyado ka kasing papansin. Napala mo tuloy. Bubulong-bulong niyang sabi. Oy, masyado. Ako nga napaso na rin ng mainit na kape. Partida, makailang ulit pa yun pero hindi naman nasira yung labi ko. Kalalaking tao mahinang tolerance sa sakit. Paano pa pala pag nasapak ko siya? E di iyak-iyak siya. Tss, masyadong bakla. Dagdag niya pa. Natapos na siya sa paghahanda ng hapunan. Kaya't nagtungo na siya sa itaas. Lahat ng pintuan ay kinatok niya dahil hindi niya naman alam kung alin ang inuukupang silid ng amo niya. Yuhu, sir! Kakain na po. Labas na kayo dyan sa lungga nyo. Malakas niyang tawag dahil wala ni isa sa mga kinatok niyang pinto ang nagbukas. Kaya't no choice siya kung hindi ang lakasan ng boses. Naiiling naman si Craig na ngayon ay hawak ang doorknob. Binuksan niya ang pinto kaya't natumba sa kanya ang dalagang malawak ang pagkakangiti sa labi. Wala tayo sa bundok para sumigaw ka ng ganyan. Masungit niyang paninita rito, tsaka ito nilagpasan. Humabol naman si Myla kay Craig. Kasi sir, hindi kayo sumasagot. Kaya nilakasan ko na lang ang boses ko. Siya nga pala sir, kamusta na yung labi mo? Napaso ba ng sobra? Gusto mo bigyan kita ng yelo? Nang aasar niyang tanong habang sumasabay sa lakad nito. Kung ito'y naglalakad, siya ay tumatakbo na dahil napakaiksi ng bias niya kumpara sa lalaki. Shut up! Napipikong saad ni Craig at mas binilisan pa ang paglalakad hanggang sa marating niya ang mahabang hapag. Igawa mo ako ng fresh pineapple juice nang gumanda naman ang image mo sa akin. Seryosong utos niya nang maupo sa silya. Yun na lang po ba sir? Wala na po bang iba? Bait-baitan niyang tanong. Naitaas naman ni Craig ang ulo. Sinalubong niya ang mga mata ng dalaga. Gusto ko ng masahe pagkatapos nito. Mapagmando niyang sabi. Ay, baka umabot tayo sir sa matured content ha? Kaya binabawi ko na pala. Gagawa na lang pala kita ng juice. Naging advance siya dahil ganun ang karaniwang eksena sa mga nababasa niya. Pamasa-masahe tapos ang ending, tsok-tsaka na. Berde rin pala ang utak mo. Itong ulot balikat ko lang ipapamasahe ko sa'yo. Huwag kang marumi mag-isip. Anyang may ngisi sa labi na ikinangiwi ni Myla. Ay, ganun ba? Kayo naman kasi sir, hindi nyo palaging kinaklaro. Wala ho ba sa bokabularyo nyong pagbibigay ng klarong utos? Kuno'y tanong niya habang dahang-dahang inilalapit ang pang-upo sa silya. Wala. Kaya gawin mo nang hinihingi ko nang makakain ka na rin. Mabilis niyang sagot. Napanguso na lamang si Myla nang sundin ng ipinag-uutos ng boss niya sa kanya. Kinuha niyang pinya sa estante at saka yun binalatan. Nilingon niya ng pasimple ang kumakaing binata at nang masigurong busy sa pagkain ay minano-mano niyang pagkuha sa katas ng pinya. Piniga niya yon gamit ang kamay at nang mapuno niya ang baso ay dinala niya yon kay Craig. Sir, heto na po ang fresh pineapple juice nyo. Sobrang sarap po nito kasi akong gumawa. Pagmamalaki niya tsaka niya inilagay sa harapan nito ang inumin. Tumango naman si Craig pag huway tinikman ng juice. Taste good. Buti naman at hindi mo hinaluan ng kalokohan. Tatango-tango niyang sabi tsaka ibinabaang sinimsimang juice. Maupo ka na at kumain ka na rin dahil marami ka pang lilinisin. Aya niya rito na hindi naman tinanggihan ng dalaga.
Yun nga palang mga ibinilin ko, wag mong kakaligtaan. Paalala niya nang matapos na siyang kumain. Marami ang nakain niya dahil hindi niya maitatangging masarap magluto ang kinuhang katulong. Hindi na siya lugi. Bukod sa nag-e-enjoy siya ay nagkaroon rin ng thrill. Ang dati boring niyang buhay. Sir, pwede bukas na lang. Pagod na kasi ko eh. Pahingi naman ng katiting na konsiderasyon. Paawa effect niyang ani sa binata. Fine, pero dapat bukas ay malinis ang pool bago pa man ako bumaba. Kondisyon niya ritong sinaluduhan ito, kaya't natawa siya ng bahagya. Pasaway. Mahina niyang sabi tsaka iniwan ng dalaga. Nagtungo na siya sa sariling silid dahil meron pa siyang gagawing trabaho. Habang chinecheck ang email ng ilang clients, ay biglang tumunog ang telepono niya. Nangunot ang noon niya dahil wala naman siyang inaasahang tawag. Eunice? Takang usal niya nang makitang pangalan ng caller. Si Eunice ay adopted ng mga magulang niya. Hindi naman sila close ng kinakapatid kaya't nagtataka siya kung bakit ito tumatawag sa kanya. Nagdadalawang isip pa siya na sagutin ang tawag ngunit kalaunan ay sinagot niya pa rin. Hi Craig! Bukas nga pala nandyan ako sa bahay mo. Pinag-utos kasi nila mommy at daddy na bantayan kita habang wala pa silang nahanap na perfect woman for you. Bulalas nitong nagpamaang sa kanya. Say it again? Tila nabingi siya kaya pinaulit niya sa kausap ang sinabi nito kanina. I'll talk to you later, Craig. Bye! Yun lang at ibinabana nito ang linya. What the? Seryoso ba sila? Ako? Hahanapan ng kapares nila mami at daddy? Sa edad kong to? Sa tingin nila hindi ko kayang maghanap? They're all insane. Frustrated niyang sabi. Napahila mo siyang bigla. Ano namang naisip ng mga magulang niya at ginagawa nila ito sa kanya? Hindi ako papayag na diktahan niyo ako. Ako ang magdidesisyon at hindi kayo. Pinal niyang sabi tsaka isinarang laptop. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Myla. Nagtimpla lang muna siya ng kape bago yun dalhin sa pool area. Hindi naman gaanong marumi ang pool. Meron lamang doon iilang dahon kaya't hindi naman siya nahirapang linisin ang pool. Pinalitan mo ba yung tubig? Pausang boses na tanong ni Craig nang lapitan niyang nagkakapeng si Myla. Nilingon siya nito at otomatikong tumango. Oo naman sir, sobrang linis na niyan. Actually pwede na nga kayong uminom dyan eh. Sagot niya na may bahid ng kasinungalingan. Dahil hindi niya naman pinalitan ng tubig ng pool. Inalisan niya lamang ng mga dahon-dahon. Bahala na. Hindi naman siguro siya magkakagalis dahil lang sa hindi ko pinalitan ng tubig. Sa isip-isip niya. Tumango si Craig bago hubarin ng pangitaas. Oh may pandesal! Hiyaw ng isip ni Myla. You're drooling. Tumutulo na yung laway mo. Pigil lang iting-a niya sa dalagang na estatwa na ngunit hindi inaalis ang tingin sa mabato niyang tiyan. Natauhan naman si Myla sa sinabi niya ni Craig. Hoy, assuming masyado si sir. Asa naman wala ngang laway oh. Pinahid niya pa ang labi at ipinakita ang palad na walang bahid ng laway sa kaharap. First time kong makakita niyang tipak-tipak na yan. Nagtaka lang naman ako kaya ako tinignan. O sige na mag-swimming ka na. Enjoy! Naglulumikot ang mga mata niyang depensa rito. Bago ito lagpasan ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang tawagin siya nito. Stay Myla. Nagsusumamo ang tono nito. Sir? Takang tanong niya nang lingunin nito. Hindi siya namamali sa kanyang narinig. Nakikiusap ang himig nito kaya't hindi niya mapigilan ng sarili na hindi makaramdam ng kakaiba. Kakaibang damdamin na katulad nung unang kita niya rito. I said stay. Gusto kong maupo ka dyan at bantayan mo ko. Minsan kasi pinupulikat ako kaya kailangan merong nagbabantay. Kaya dyan ka lang at bantayan mo ko. Parang batang pagrarason ni Craig na nagpatikwas sa kilay ni Myla. Okay. Tipid niyang tugon. Naupo na siya at matiim na binabantayan ng binata. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Craig nang lumusong siya sa tubig. Ramdam niyang mga tingin sa kanya ni Myla kaya't nang umahon siya'y sinuklay niya ng palad ang buhok. Tsaka binabaan ng konti ang short niyang suot. Pag-iwas naman ang tanging nagagawa ni Myla. Pakiramdam niya'y biglang uminit ang paligid kahit na presko naman ang hangin na sumasamyos sa balat niya. Inaakit yata ako nito ah.
Sa isip-isip niya. Myla, baritonong tawag nito sa kanya kaya kahit na ayaw niya sanang tumingin dito, ay nilingon niya pa rin ito. Oh! Magsasalita na sana si Craig na merong mag-doorbell. Tumayo si Myla at walang paalam na nagtungo sa gate upang pagbuksan ng kung sino mang panauhin. Who are you? Mataray na tanong ni Eunice nang pagbuksan siya ng isang hindi kilalang babae. Maganda to ngunit hindi niya type ang mga simpleng babae. Myla! Mataray niya ring pakilala. Hindi siya ang klase ng babae na basta nalang magpapatalo. Maliit man siyang babae ngunit huwag ka dahil halimaw siya kung makipag-away. Palingkera siya kahit na edukada siyang tao. At sino ka rin at anong kailangan mo? Balik niyang tanong sa sopistikadang kaharap. Napangisi naman si Eunice. Iniisip niya ang babaeng kaharap niya binabahay ng kuya niya. Kaya't nakaisip siya ng kapilyahan. Pinamewangan niyang nagdataray na dalaga. I'm Eunice, Craig's fiancé. At kaya ako narito ay dahil kailangan na naming asikasuhin ang napagkasunduan naming kasal. Nandyan ba siya, miss? Nagmamalaki niyang saad na halos ipagbuni ng kalooban niya. Dahil biglang nawala ang mataray na aura ng kaharap. Natameme itong bigla. Panandalian man ngunit nakita niya sa mga mata nito ang selos. Kaya tamang hinala niyang merong something sa pagitan ng kuya niya at ng babaeng kaharap. Eunice, bulalas ni Craig nang sundan niya si Myla. Bigla namang lumawak ang ngiti sa labi ni Eunice. Hinawi nito si Myla at patakbong lumapit kay Craig. Dinamba niya ito ng yakap. Honey, I missed you. Kuno'y malambing niyang saad na ikinasalubong ng kilay ni Craig. She's jealous. Bulong niyang ikinamaang ni Craig. Nagpapaliwanag ang tingin na ipinukol niya sa dalaga nang salubungin niya ang mga mata nito. Leche, magsama nga kayo mga hitad. Anas ni Myla. Naiinis siya dahil nakakaramdam siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Ipaghahanda ko lang kayo ng pagkain. Nakayuko niyang paalam sa dalawa. Tsaka ang mga ito'y nilagpasan. See? She's jealous. Kumalas na si Eunice sa pagkakayakap niya kay Craig nang mawala na sa paningin nila si Myla. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Inis niyang tanong rito. Dahil gusto ko lang malaman kung tama bang radar ko sa inyo. At iyon, tama nga ako. Kaya wala nang rason para maghanap pa sila mami at daddy ng babaeng makakasama mo for the rest of your life. Ang rason lang naman nila dad kaya nila naisip to ay dahil wala pa rin silang natatanggap na apo mula sa tunay nilang anak. Kailan ka ba kasi lalagay sa tahimik at kailan mo bibigyan ng apo sila mom? Malapit-lapit na. Ipagpatuloy mong palabas mo, little sister. May ngisi sa labi niyang tugon, tsaka ginulo ang buhok ng kapatid. Sus, gusto niyong isa't isa. Mga in denial lang kayo parehas. O siya, gagalingan kong pag-arte ko hanggang sa maloka siya at umamin ng tunay niyang nararamdaman sa'yo. Pero kuya, hindi to libre ah. Mahal ang talent fee ko. Paninigurado niya kaagad namang tinanguan ng kuya niya. Mercedes-Benz ang gusto kong bayad. Malawak ang ngiting paglalahad niya sa nais na kapalit. Deal. Pagsang-ayon niya sa nais na kapalit ng kapatid. Nagkamayan sila't nagkahawak kamay na pumasok sa loob ng mansyon. Hi Myla! Bati ni Eunice sa dalagang nagpiprito ng itlog. Ngiwing-ngiti naman ang itinugon ni Myla dahil wala siya sa mood na makipagplastikan sa fiancé ng boss niya. Ang snobbish mo naman. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan. Pinalungkot niya ang tono ng boses, kaya't narinig niya ang pag-ismid ng abalang dalaga. Total, magkakilala naman na kayo ng fiancé ko kaya naisip kong ikaw na lang ang kukunin kong maid of honor. Pagpapatuloy niya. Payag ka ba? Tanong niya. Hindi. Diretsahan at mariing tanggi ni Myla. Hindi na siya nag-abala pang lingunin to. Dalawa lang ang kaibigan ko at kontento na ako sa kanilang dalawa. Ayoko nang magdagdag kaya pasensya ka na. Kung gusto niyo magpakasal, edi magpakasal kayo. Huwag niyo nga akong abalahin. Seryoso niyang sabi. Bakit parang ang bitter mo? Magdapat ka nga. Gusto mo ba yung fiancé ko? Mahal mo ba siya kaya tumatanggi ka? Tanong ni Eunice. Sinadya niyang itanong yon dahil alam niyang nasa likod na nila ang kuya niyang nagpaalam kanina na magpapalit lamang ng damit.
Hindi ko siya gusto. Madiin niyang sagot. Really? Bakit iba yung nakikita ko sa lumalabas dyan sa bibig mo? Babae ako kaya alam ko kung ahas bang kaharap ko o tao. Saad pang muli ni Eunice. Napiko naman si Myla sa mga akusasyong binibitawan ng katabi. Pinatay niya ang kalan at seryosong hinarap si Eunice. Are you threatened? Natatakot ka bang maagaw ko ang fiancé mo? Seryoso niyang tanong. Para lang sabihin ko sa'yo, miss. Hindi ako nagbabalat kayo bilang ahas. Hindi ko ugaling mang-ahas ang pagmamayari na ng iba. Tsaka kumalma ka dahil gaya nga ng sinabi ko, hindi ko gusto ang fiancé mo. Best wishes na lang sa inyo. Nasagot ko naman na siguro yung tanong mo kaya kung pwede, dumuon ka na lang sa fiancé mo at gampanan ang papel mo bilang magiging kabiyak niya. Dahil nakakaabala ka na sa trabaho ko rito. Anya pa. Ewan niya ba ngunit bawat binibitawan niyang salita ay parang maliit na karayom na tumutusok sa puso niya. Mukhang tinatrader siya ng sariling damdamin. Nag-aaway ngayon ang puso't isipan niya. Basta't ang tangi niya lamang alam ay naiinis siya kay Craig. Yun lamang ang tangi niyang alam ngunit bakit nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Okay, mas mabuti nang maging klaro tayo. Sige, I'll go ahead na dahil kailangan ng fiancé ko ang presensya ko. Ani Eunice tsaka tinalikuran ng dalagang batid niyang lihim na nasasaktan. Konting pushpat na sisiguro niyang magkakaaminan din ng dalawa. Nakipag-appear si Eunice sa kuya niya nang makarating na sila sa salas. So anong plano mo? Siya na bang the one? O isa lang siya sa mga pampalipas oras mo? Seryosong tanong ni Eunice. Gusto niyang marinig ang tunay na nararamdaman ng kapatid sa mismong bibig nito. Hindi ako basta-basta maglalabas ng pera nang nagkakahalaga ng 5 milyon kung hindi ako interesado sa isang tao. I like her. I love everything about her. Naging harsh lang naman ako sa kanya nung una dahil ayokong babayang nagbibigay ng motibo. Gusto kong pinaghihirapan ng gusto ko. Kaya ako nagawang laitin siya and it works. Nawala ang mga pagpapakyut niya matapos kong maging harsh sa kanya. Naging palaban, taklesa at suwail siya. Bagay na ikinatutuwa ko ng sobra-sobra. Sa bawat araw na dumadaan ay mas lalo akong na-excite na makita siya. I'm in love. For the very first time nagmahal ako. Pagtatapat niyang nagpangiti kay Eunice. Matutuwa sila mamit daddy kapag nilaman nila to. Finally, tumibok na rin ang puso ng isang Craig Del Fuego. I'm so happy for you, kuya. Sa labis na tuway napayakap siya kay Craig. Ganun ang tagpong naabutan ni Myla kaya't ang puso niya ay parang pinipiga. Tumikhim siya at pinilit na supilin ng sakit at selos na nararamdaman. Sabay namang napalingon ng dalawa nang marinig ang pagtikhim niya. Kaya't umayos siya ng tayo. Nakahanda ng agahan. Seryoso niyang sabi. Hindi niya nagawang salubungin ang mga mata ni Craig. Okay, susunod na lang kami. Magkakada lang kami ng honey ko na mga ilang minutes pa. Bago kami kumain ng breakfast. Right, honey? Malambing na tanong ni Eunice sa kapatid at ninitian niya ito ng ubod ng tamis. Yes, honey. Kaagad namang tugon ni Craig. Paglunok na lamang ang tanging nagagawa ni Myla. Gusto niyang sabunutan ang malandi niyang amo. Napakamanhid nito. Hindi man lang ginawang pribadong paglalampungan ng mga ito. Talagang pinapakita pa sa kanya. Nang hindi na niya makayanan ang nakikita ay tumalikod na siya at walang lingon-likod na iniwan ng dalawa. Nagtungo siya sa inuukupang silid. Tinipa niya ang numero ni Claire. Nais niyang maglabas muli dito ng sama ng loob dahil kapag hindi niya yun ginawa ay baka sumabog siya. Claire? Nabasag ang boses niya nang sagutin na ng kaibigan ang tawag niya. Myla? Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Claire. Nasasaktan ako, Claire. Nasasaktan akong makita siyang masaya sa piling ng ibang babae. Bakit ganun, Claire? Ang sabi ko hindi ko na siya gusto. Inis na inis ako sa kanya pero bakit ako nasasaktan na ganito? Bakit ang sakit-sakit malamang ikakasal na siya sa iba? Tuluyan siyang napaiyak nang sabihin niya mga katanungang yon. Rinig niya ang buntong hininga ni Claire. Luka-luka ka talaga. Nagmamahal ka na pero hindi mo pa nahahalata? Nasagasaan lamang yung pride at ego mo nung sinupalpal ka niya. Pero hindi naman nangangahulugang nawala na yung nararamdaman mo para sa kanya.
Dahil ang love, hindi yan basta-bastang nawawala. Gawin mo na lang kaming halimbawa ni Lexus. Marami na yung nangyari ngunit kami pa rin ang nagkatuluyan, di ba? Dahil ika nga sa kasabihan, true love never dies. Ang maipapayo ko lang sa'yo, aminin mo na sa kanyang totoo mong nararamdaman nang wala ka ng pagsisihan. Learn to let go kapag alam mong talo ka sa laban. Nandito lang ako. Kami na mga taong nagmamahal sa'yo. Never ka naming iiwan kaya tumahan ka na. Nakikisimpatsang pagbibigay payo ni Claire sa kanya. Salamat Claire ah. Pasensya ka na kung ikaw ang tinawagan ko para paglabasan ng sama ng loob. Hindi kasi pwede si Susana dahil matindi ang pinagdadaanan niya eh. Ngayon pa lang siya mag-heal. Pasensya na, ngayon ko lang nasabi na nasa poder ko na siya. Kinuha ko siya dahil kailangan niya tayo. Puntahan mo siya Claire sa apartment ko. Biktima lang din siya ng walang bayag na babi na yon. Matapos niyang sabihin yun na ibinabanan niya ang tawag. Pinawi niya ang luha at kaagad na pumasok sa banyo. Nagbabad siya hanggang sa makontento. Matapos niyang maligo ay inayos niyang sarili. Tama si Claire. Kailangan niyang aminin kay Craig ang nararamdaman niya para dito nang wala na siyang pagsisihan pa. Bumaba siya ng nakataas ang noo. Nakita niya ang dalawa na nasa living room. Abala ang mga ito sa pagpapalitan ng ngiti kaya't mabilis niyang nilagpasan ng dalawa. Kalam ng sikmura niya na muna ang uunahin niya bago ang nasugatan niyang puso. Dinamihan niya ang kain at sa kalagitnaan ng paglamon niya, bigla sa kanyang lumapit ang dalawa. As usual, magkahugpong na naman ang mga kamay ng mga ito. May event kaming pupuntahan. Ikaw nang bahala rito, Myla. Baka gabihin na kami kaya't wag mo na kaming hintayin. Paalam ni Craig. Tango naman ang nakuha niyang sagot mula sa dalaga. Hindi ka naman siguro dito aalis. Paninigurado niya. Wala akong planong takasan kayo, sir. Kaya wag ho kayo mag-alala. Hindi biro ang perang ibinigay niyo sa akin. Ang kapal naman ho ng mukha ko kung lalayasan ko kayo. Seryosong sagot niya. Mabuti naman kung ganun. Kailangan na naming umalis dahil malilate na kami. Huwag kang magpapakapagod, Myla. Masuyo niyang saad na mas lalo lamang nagpakirot sa puso ng dalaga. Mas lalo mo lang akong pinapaasa. Hiyaw ng kanyang isipan habang tinatanaw ang papalayong minamahal. Tama si Claire. Mahal niya si Craig at dinidinay niya lamang yon dahil sa nasagasaan niyang pride. Tumulo ang luha sa mga mata niya na kaagad niyang pinawi. Ibinalik niya ang atensyon sa kinakain ngunit nawala na siya ng gana. She was enduring the pain silently. Last ko ng tulong ang pagsasagawa ng proposal mo sa kanya dahil meron din naman akong sariling buhay dun sa Amerika. Yung Mercedes ko pagkatapos nito wag mong kakalimutan. Ani Eunice habang binabaybay nilang daan patungong hotel na pagmamay-ari ng kaibigan ng kanilang pamilya. Thanks a lot, sister. Ngiting ani ni Craig sa kapatid. Napangiti rin naman to. Naligaw kaya ta rito, Del Fuego. Bungad sa kanila ng CEO ng ilang prestigious hotels sa iba't ibang panig ng mundo. Glad to see you again, Simon Fuentes. Kamusta ka na? Mukhang single ka pa rin ah. Bati ni Eunice sa negosyanteng binata. Yeah, I'm still finding the one. Siya nga pala, ano't naparito ka? May okasyon ba or something? Tanong nito. Aayain ko ng kasal yung babaeng nagpapahibang sa puso ko. Proud na sagot ni Craig. Oh well, congrats. Sagot ni Simon. Ang manager ko nang bahalang mag-assist sa inyo dahil meron pa akong kailangang gawin. Tinapik nito ang braso ni Craig habang si Eunice naman ay tinanguan to. Tumango naman ang magkapatid pagkuway ipinagpasalamat ang plano. We're finally done! Dito na lang muna ako sa hotel nang hindi ako makaistorbo sa moment nyo. Good luck, Kuya Craig. Galingan mo ang pag-aaya sa kanya, Ani Eunice. I will. Thanks a lot, sis. Pasasalamat niya't iniwan na ito. Nasa bulsa niya ang biniling singsing kanina. Masyado mang madalit mabilis sa mga pangyayari ngunit hindi niya na yata kakayanin pang patagalin ang lahat. Gusto niya nang mapasa kanya ng buong katangi-tanging babae na bumihag sa puso niya. Oras na para lumagay na siya sa tahimik. Nakausap naman niya ang mga magulang nang matapos sila sa pagsiset ng proposal. At tuwang-tuwa ang mga itong malaman na napili niya ng babaeng makakasama hanggang siya'y nabubuhay. Sa daan ay bumili si Craig ng sariwang rosas. Dumaan rin siya sa mall ng kaibigang si Lexus upang bumili ng beer at chocolates. Sumaglit siya sa opisina ng kaibigan
upang sabihin dito ang planong pagpapropose sa dati nitong sekretarya. Bagay na ikinutuwa ng husto ng matalik niyang kaibigan. Sinasabi ko na nga gusto mo ang best friend ng asawa ko kaya mo siya hiningi sa akin. Congratulations bro, sa wakas nabagok na rin yung ulo mo. Natatawang saad ni Lexus. Yeah, you're right. Best man kita kapag pumayag siya. Anyang hindi naman tinanggihan ni Lexus. Magpapaalam na ako dahil baka nag-overthink na ang soon-to-be wife ko. Mayabang niyang sabi na muli lamang tinawanan ni Lexus. Nilisan niya ng mall na pagmamay-ari ni Lexus, bitbitang bear at chocolates. Mabilis niyang pinasibat ang sasakyan nang mailabas yun sa parking area ng mall. Malawak ang ngiti sa kanyang labi nang marating niyang mansyon. Kinuha niyang bulaklak, bear at chocolates, tsaka siya pumasok sa loob. Hinanap niya kagad ang dalaga. Napangiti siya na makita itong nagmumukmuk sa living room habang pinaglalaruan sa kamay ang remote. Ano't nagmumukmuk ka dyan, small lady? Malambing niyang sabi upang kunin ang atensyon ng nakayukong dalaga. Otomatiko namang napalingon si Myla. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang hawak ni Craig. Hinanap niya si Eunice ngunit hindi niya ito makita. Huwag mo nang hanapin ang kapatid kong si Eunice. Nangingiting anya na mas lalong ikinakunot ng noon ni Myla. Adopted nila mami and daddy si Eunice kaya kapatid ko siya. Walang rason para pagselosan mo siya, Myla. Humakbang siyang papalapit rito at nang makalapit ay tumabi siya rito. At kaagad na ibinigay ang binili niya para lamang dito. Ano ba to? At saka bakit? Hindi ko maintindihan, Craig. Naguguluhang tanong niya. Naluluha na rin siya sa hindi niya malamang dahilan. Basta't ang tanging alam niya lamang ay mahal niya ang lalaking kaharap. Isn't it obvious? Malambing niyang tanong. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pinawi ang luhang pumapatak sa mga mata nito. Matamis ang ngiting iginawad niya bago niya patakan ng noon ng babaeng minamahal. I wanna wake up in the morning with you beside me. Your hair in an adorable mess. Your eyes barely open. Your voice crackly and sleepy. I wanna kiss you good morning because the only thing that could motivate me to go on a day would be you. I love you, and I wanted to promise you that I will comfort you when you're sad, when you're insecure. I will tell you the reason why you shouldn't be. I will always tell you how you put the stars in the sky for me. I will ensure you that I want nobody else. I will always tell you how you fulfill my life with joy. Every moment we spend together. I will take you to places you always wanted to visit. I will make mistake but I will always make it up again. But most of all, I will always love you. I will love you for the rest of my life, Myla. Speechless. Walang masabi si Myla. Tahimik lang siyang lumuluha habang ang puso niya ay nagtatatalon dahil sa labis na tuwa. Bangayan rito at bangayan doon ang palaging nangyayari sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga landas. Kaya't sinong makakapagsabi na darating sila sa puntong to. Napangiting muli si Craig bago niya pawiin ang luhang patuloy na pumapatak sa mga mata ng pinakamamahal niyang babae. I love you. Masuyo niyang sabi bago niya tawirin ang distansya ng kanilang mga labi. Gusto niya mangnamnamin ang moment nilang ito ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Dahil kailangan niyang madala sa hotel kung saan hinanda niya ang proposal para dito. Habang nasa biyahe siya tinext siya ng kapatid at sinabing naroroon na sa hotel ang lahat ng malalapit sa kanila. Kabilang na ang dalawang kaibigan ni Myla. Loka ka, pinapaiyak. Naiinis siya dahil pinagselos lamang pala siya ni Craig kanina. Kapatid pala nito ang kinaiinisan niyang babae. Kung ganon, alika na. Dahil meron pa akong hinandang sorpresa para sa'yo. Sana wag mong tanggihan dahil talagang magtatampo ako. Ani Craig tsaka inakay si Myla. Parehong nakaukit ang masayang ngiti sa kanilang mga labi. Kapwang isinisigaw ng kanilang mga pusong pangalan ng isa't isa. Nang marating nilang hotel ay namangha ng husto si Myla. Naiyak siyang muli dahil naroroon ang mga kaibigan niya habang nagpo-propose sa kanya si Craig. Matapos ang proposal ay hinanda kaagad ang kasal. Napadali ang kanilang pag-iisang dibdib dahil na rin sa tulong ng mga magulang ni Craig.
Labis ang saya ng mag-asawang Del Fuego nang sa wakas ay magbungang pagmamahalan ng kanilang mga anak. Sina Kiel at Sahara ang naging bunga ng pagmamahalan nila Craig at Myla. Uy friend, bakit ka kinakausap ni Mr. Fuentes? Chika mo naman sa amin ang napag-usapan niyo. Malisyosang tanong ni Myla. First birthday ngayon ng anak nilang panganay na si Kiel, kaya't nasa mansyon nila ang kanyang mga kaibigan. Oo nga, ano ba yun? Curious namang tanong ni Claire. Gusto niya daw kaming rentahan. Gusto niyang magpanggap kaming mag-ina niya para daw tantanan na siya ng babaeng obsessed sa kanya. 10 million ang offer niya. Nahihiyang sagot ni Susana. Pumayag ka na girl. Magkapanabay na sabi nila Claire at Myla. Nagkahagik-hikan pang dalawang babae. Habang si Susana, patuloy na nahihiya dahil nakatingin sa kanya si Simon Fuentes. Tinitignan siya. Sabay pa ring saad nila Claire at Myla. Naputo lamang ang kulitan nilang tatlo nang tawagin ng dalawang babae ng kanika nilang mga asawa. Nagkaroon ng second proposal matapos ang birthday celebration at syempre second wedding. Ganon ni Craig kamahal ang kanyang asawa, maging ang kanilang mga anak. Pinuno nila ng pag-ibig ang pamilyang kanilang binuo. Hindi man masasabing perpekto ngunit masasabi nilang kontento sila. At masaya sila sa piling ng isa't isa. Wakas.